mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabuluran ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gaya po ng nabanggit na natin kanina sa introduction, ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria o ang Assumption of the Blessed Virgin Mary. Alam po ninyo, bilang isang Catholic convert, dati po akong Protestant, UCCP o United Church of Christ in the Philippines, bago naging Methodist, bago naging Katoliko. 27 years old na po ako, naging Katoliko. Ang akin pong debosyon sa mahal na ina ay acquired, natutunan, hindi ko kinalakihan, hindi inborn. Dahil hindi naman nga ako cradle Catholic o Katoliko na nang ipinanganak, gaya ng higit na nakararami sa inyo. Na-develop na lang, nayakap, at halos naging connatural na. Madali po kasing makirelate sa Mama Mary. Sa harap ng kanyang imahe, nakakapahinga tayo. Nakakatahan. Marahil ay dahil na rin alam nating naiintindihan niya ang ating mga pinagdadaanan. Nauunawaan ang ating mga hirap.
Naranasan kasi niya ang manganak sa napakaligalig na sitwasyon. Nakita niya kung paano itinanggi at ipinagkanulo ang kanyang anak. Nasaksihan niya ang kanyang pagdurusa at pagkamatay sa krus. Ito raw ang pinakamasakit para sa isang ina, o para sa isang ama, ang mamatayan ng anak na minamahal. Pero kung inyong maalala, hindi siya napahandusay sa lupa ng kanyang pighati. Matatag siyang tumindig sa tabi ng krus at isinapuso ang lahat ng ito nang hindi nagsusukli ng kapareho. Sa pagdalaw pa lang niya kay Elizabeth, ang tugon niya sa kanyang pagbati ay nagbibigay patotoo na sa katotohanan ito, na ang dulot ng taimtim na pagsamba ay malalim na ligaya. Para po kasi sa kanya, hindi magkahiwalay ang mga ito. Salamat sa Diyos kung nagdaranas ka ng kagalakan pag ikaw ay nagsisimba. Pero huwag ding mag-alala kung sa halip na kagalakan ng iyong nadarama ay nababagabag ka. Paanyaya po ito na gawing taimtim ang iyong pagsamba. Ibig sabihin, pag ikay nababagabag, tapos ang misa, lumabas ka, pauwi ka, pakiramdam mo ikay nabagabag. Bakit para akong nalito? O kaya ay nabalisa? Ibig sabihin noon, tumalab sa iyo ang mensahe ng Ebanghelyo. At kung nababagabag ka, ang banggit natin kanina, isa po itong paanyaya na gawing taimtim ang pagsamba. At ang pagsamba para maging taimtim ay nilalaanan po ng panahon. Katulad ng inyong ginagawa ngayon. Binubukuran ng inyong mahahalagang oras. Nauupo, nakikinig, kumikilatis, tumutugon, at umaaksyon. At pagkatapos ay bumabalik. Muling nauupo, matamang nakikinig, at sinusuri kung nakatugon ba akong mabuti o nakaaksyon ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Sa mahal na Birhen, minamahal kong mga kapatid, mayroon po tayong halimbawa ng kung paano ba maging ganap na puspusin ng pagmamahal ng Diyos. Namuhay siya para lamang sa Diyos. Inialay niya ang kanyang buong buhay para sa Diyos. Sinuklian naman ng Diyos ang wagas niyang pagtugon sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya ng kapunuan ng biyaya. Kung paanong hindi po tayo iniwan ng mahal na poong Jesus Nazareno nang umakyat siya sa langit, gayon ding lalong naging kaisa natin ang mahal na Birhen nang siya'y iniakyat sa langit. Gaya niya, tayo man ay naanyayahang makibahagi sa kapunuan ng kadakilaan ng Diyos. Sa nakalahad niyang mga kamay at sa kanyang panalangit pamamagitan, makakatagpo tayo ng kapahingahan. Makakauwi tayo mula sa malayong paglalakbay. Maiibsan ang ating mga pinapasan at makakatahan ang ating mga hinaing sa buhay. Sa Kanya,
may matibay tayong simbolo ng pag-asa.